Ngayon no, bukod pa diyan, si Mayor Magalong ho, mga kababayan. Naalala niyo po si Mayor Magalong, no? Nung una po, meron siyang mga sinasabi. Pero ngayon, mga boss chief amo sir, halos nakaano na siya eh. Halos parang kumakampi siya sa Pangulo ngayon. Di ba? Halos kumakampi sa Pangulo si Mayor Magalong. Nitong mga nakakarang araw lang po. Pero yung mga nakalipas, halos meron siyang mga sinasabi eh. Na mga, kumbaga, kalokohan, merong mga sinasabi na dapat daw imbestigahan, ganito. Kaya lang ho, mga kababayan, yung kay Mayor Magalong naman, parang wala akong nakikitang mga ebidensya niya na inilalabas. Parang wala. Ito, masabi ko lang, ganito, no? Parang wala akong nakikitang mga ebidensya ng ganito, ganyan eh. Mas meron pa nga po tayong maipapakita eh, na dapat harapin daw po si Mayor Magalong yung mga ganitong second grab case filed versus Magalong, no? Yung mga ganyan, etc. O fourth grab case filed versus 3 Baguio's officials, etc. No? Yung dapat kapag humarap si Mayor Magalong ho, mga bossing, si Pamo sir, kasama na doon yung litaw ng ebidensya, kasama na doon yung yung pagbibigay ng ebidensya, etc., etc. Para sa ganun, mas matibay at mas konkreto at mas maraming mamamayang Pilipino yung susuporta sa kanya. Hindi yung, eto, ganito, ganyan, eto, merong mga ang nangyayari ho, may mga Pilipino, Mayor, bakit po ganun? Hindi nyo na po ngayon tinatalakay ito, nakalimutan nyo na po yung ganyan. Kulang sa ebidensya ilabas eh. Kaya nga mag-iimbestiga para lumabas ang ebidensya, etc. No? Pag nagsalita ka, bago ka mag-start, pakita mo na, bago ka mag-start. Habang nagsasalita ka, nakaakibat yung ebidensya. Kagaya na lang ho nito, mga bossing. Pag sinabi ko na parang scam lang yung flood control ng dating Pangulong Duterte, ayan, salampak agad ako. Di ba? Kasi ho, nung panahon ng dating Pangulong Duterte, mga boss chief amo sir, talaga naman, naglalakihan po yung mga proyekto na flood control. No? Tingnan nyo to, 265 areas in Davao City affected severely by street flooding. Kung mababalikan po natin yung mga vlog natin, hanapin nyo na lang po mga kababayan yung mga vlog natin dyan, na talagang billion din ho, daang milyon din ho, yung mga proyekto ng dating Pangulong Duterte. Isama mo na yung 51 billion ni Pulong Duterte. Parang scam ho ang dating mga bossing. Dahil tingnan nyo, Agosto 28, 2025, yung Davao, binabaha pa din ho. Kung nangyari ho talaga yung mga flood control na iyon, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, ang epekto ho niyan, hanggang ngayon ho, gumagana yan. Bakit nasaan? Bakit wala? Bakit wala tayong makita? Senador ng Duterte yang si Marcoleta, hindi ng bansang Pilipinas, palpak. DDS si Magalong, sabi ni Ber Miranda. Dito muna tayo sa flood control ng dating Pangulong Duterte. Di ba? Ibinibintang nila yung baha, no? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero ito sa kanila ho, halos Davao na, mga kababayan. Nasaan yung mga flood control dati ng dating Pangulo na dapat gagana? Sabihin mo na lang, sige, kahit na Pangulo siya, dapat buong Pilipinas. Sa Davao na lang. Sa Davao na lang ho, mga bossing, 51 billion. Alangan namang iwanan ng dating Pangulong Duterte ang Davao. Di ba ang sabi nila noon, kumbaga walang maiiwan, buong bansa, sama-sama. Lalo pa kaya yan, bayan nila yan. Pero tingnan nyo, 265 area ng Davao City have been identified by the City Engineer Office as severely affected by street flooding. Sabi naman ni Pulong, wag niyong intindihin yung baha sa Davao. Humuhupa naman daw. Humuhupa naman daw. Doon din sa Maynila
humuhupa. Actually, lahat naman ho ng baha, humuhupa. Ano po? Pero baha pa din yan. Na dapat kahit bumuhos ang napakaraming ulan, kahit bumuhos ang walang katapusang ulan, wala pa ding baha yan, mga bossing. Dahil gumagana yung mga flood control. Nasaan ho yun? Parang wala na ho tayong makita, parang hindi gumagana. According to a report by GMA Super Radio Davao, Janice Luis Esparcia, office in charge in the City Engineering Office, said during the session of the City Council that 140 of these areas are in the first district, 69 are in the second district, and 56 in the third district based on data from the City Disaster Risk Reduction and Management Office. Mark, bumuhos na naman ang malakas na ulan kaninang hapon. Gawa ng habagat. Maraming lugar ang binaha dito sa Metro Manila. Panigurado pati doon, no, sa Davao. Tsaka yan, mga kababayan, sabi ko nga ho kung talagang merong mga flood control na ginawa noong panahon ni dating Pangulong Duterte, epektibo pa din ho hanggang ngayon yan. Gumagana pa din ho hanggang ngayon yan, mga bossing. Hindi naman po, eto, gagawa tayo ng flood control ngayon. Para to sa ngayong taon na to, hindi naman ho ganyan Pangmatagalan ho yan, mga bossing. Pero nasaan? Yung bulto-bulto at yung napakarami na sinasabi nila na flood control ho. Diba? Duterte defend budget chief Ben Diokno from allegation on budget insertion. Tingin ko ho, mga kababayan, anong insertion? Sabi niya, Presidential spokesperson Salvador Panelo said at a news conference quoting the president, talagang dapat kaming magtrabaho. Maggawa niyan. Executive niya ang gumagawa ng budget kasi parang ang dating ay hindi ka pwedeng maglagay. Talagang ilalagay mo nga sa budget iyon. No? Pero ang tanong ng mamamayang Pilipino, nasaan nga ho? Bakit hindi gumagana? Bakit hindi umabot? Ito pong 3 taon pa lang pagkaalis ng ating dating Pangulo sa kanyang panunungkulan at pagpunta po doon sa The Hague, pagpunta doon sa ICC. Bakit wala na? Baka ano nga? Baka nga mga ghost din. Baka mga ghost project din ho, mga kababayan. Biruin mo, no? Dumadaan ang panahon, halos taon-taon, may pondo, may budget, tapos makikita mo, karamihan pa, bilyon-bilyon pa, mga bossing. Karamihan pa, bilyon-bilyon pa ho, yung mga flood control. Ano po? Tapos ito, palala ng palala, yung baha sa Pilipinas. At dyan na nga po umabot sa punto na ang ating Pangulo ay siya na mismo ang nagsiyasat